Proverbs 8:14 hanggang 18. Praise the Lord. Counsel is mine and sound wisdom. I am understanding, I have strength. By me kings reign and princes decree justice. By me princes rule and nobles, even all the judges of the earth. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. Ayan. So, napakagandang mananampalataya sa Diyos. Sabi niya dito, counsel is mine and sound wisdom. I am understanding. I have strength. By me, kings reign and princes decree justice. By me, princes rule and nobles, even all the judges of the earth. Ibig sabihin yan, sino mang mananalo sa ating bansa, ang i-pray natin, i-guide ng Diyos ang mga tao sa mamagitan ng kanyang counsel. I-guide niya ang mga tao sa pamagitan ng sound wisdom. I-guide niya ang mga tao sa pamagitan ng understanding. At palakasin niya ang tao. Dahil sa pamagitan niya, ang mga hari ay naghahari. So, ibig sabihin yan, pag gusto ng Diyos, yung tao na yan ang siyang maghahari. Siya yung magbibigay ng counsel sa mga tao. Siya yung magbibigay ng wisdom sa mga tao. Anong dapat gagawin para mangyari by Him, kings reign. Praise the Lord. Siya yung ating kinikilalang Diyos, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tulad itong nangyayari ngayon sa giyera ng Ukraine at saka Russia. Para bagang hindi na lumalamig yung init ng labanan. Hindi na lumiliit ang kanilang isip na hintuin. Kundi para bagang lumalawak. Para bagang naobliga ang bansa, lalo't na ng Russia, na gumamit ng mass destruction. Minsan, nag-observe ako sa mga pinapalabas dyan sa balita. Isang bomba ng nuclear weapon, pwede yang mag-destroy ng... Sa itong panahon ngayon, more or less, nasa 2.5 million. Isang bomba lang yan. So, sabi ko, hindi basta-basta. Tapos yung issue ngayon, parang hindi na usapang maliliit na bomba, usapan na nuclear. At pag nuclear, it involves the entire world. So kung mag-involve yan ng buong mundo, so ibig sabihin yan, pag magputok yan, World War III kung tawagin. Kaya i-commit natin sa Diyos ang pangyayari sa buong mundo. Kasi bawat hari na naghahari sa mundo, siya yung control. Praise the Lord. Kung ano yung counsel ng hari na gusto niyang ipalabas, kontrolado lahat ng Diyos yan. Kaya wala nang iba tayong maasahan pa, malalapitan pa. Doon tayo pupunta sa King of Kings, Lord of Lords. By Him, sa pamagitan niya, the world were created. By Him, kings reign. By Him, princes rule. By Him, judges make decree. So, ibig sabihin yan, doon tayo tatakbo sa pinakahari sa lahat ng hari. Ngayon, ang gagawin natin, dapat mabilang tayo doon sa umibig sa Kanya. Bakit? Sa 17, I love them that love me.
And those that seek me early shall find me. Ibig sabihin yan, sa buong mundong ito, may humahanap talaga na tao sa Panginoon. Alam ng Diyos, kilala ng Diyos, whether sino man sila. Alam ng Diyos kung sino yung umiibig sa Kanya. Alam ng Diyos sino yung nagre-recognize sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung tumanggap ng Kanyang Ebanghelyo. Alam ng Diyos kung sino yung sumunod sa Kanya. Yun na yung umibig sa Kanya. Then He said, I love them that love me. Ibig sabihin yan, merong ilalaan ang Diyos sa bawat isa na inibig niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but must have everlasting life. Riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. So, ibig sabihin yan, no one can destroy, no one can steal the riches and the honor, because it is durable riches and it is righteousness by God. Kaya iba yung tayo ay nasa Panginoon. We are protected under heaven. We are protected from heaven. We are being guarded by the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya itong eleksyon na ito sa ating bansa, hingiin natin kay Lord Jesus, Lord, if by you, kings reign. Pag sinabing kings, it is not only in a certain one nation or country, but it is the entire country. Entire world. Ilang countries na ngayon ang na-create ngayon sa mundo? Maybe 182, something like that. Lahat ng mga hari, kanya yan. Ano niya yan? Kontrolado niya yan. Kung sinong masama dyan, siyempre, pag masama, katulad ni King Saul, disobedient, kinukuha niya. Pag sino yung tumatakbo naman na nagre-recognize sa Diyos, yun yung pipiliin niya. O kaya, sa buhay natin, magpag-guide tayo sa Panginoong Diyos. Tingnan mo si Digong. Sa lahat na nagtumakbo noong 2016, siya lang yung nagme-mention sa Diyos. Lagi. Praise the Lord. Siya lang. Yung talagang, kahit wala siyang mga kapitan na organize, kahit wala siyang mga gobernador, kahit wala siyang mga mayors dyan, kung tutuusin, wala siya mechanism at that time. Pero bakit siya ang nanalo? Because it was God who made him king over our country. O, di ba? So ano ang nangyari? Yung mga evil. Pag sinabing king ka, hindi pwede, wala kang gagawin na justice and judgment. Kaya nga ginawa ka na king ng Diyos kasi gagawa ka ng justice and judgment. Ano ibig sabihin ng justice? Paparasahan mo yung mga gumagawa ng masama. Judgment, anong ibig sabihin niya? Kinakailangan ligtasin mo yung mga oppressed. Ligtasin mo yung mga inapi. Yan ang trabaho ng hari eh. Anong ikabubuti ng bayan ng bansa? Yan ang i-pray natin kay Lord Jesus. Maglagay siya ng tao na pipiliin niya mismo, gagamitin niya ang tao, magbigay siya ng counsel, magbigay siya ng wisdom, magbigay siya ng understanding, ng enlightenment. Yan ang butuhan ninyo. Yan ang napusuan ko, yan ang piliin ko para siya yung maggawa ng decree and justice. Praise the Lord. Siya rin yung pag nakita ng Diyos na pag matibay yung pananampalataya natin sa Diyos, tsaka prayer, kayang-kaya ng Diyos, ilagay niya yung taong gusto niya. Hindi yung gusto ng masasama, hindi yung gusto ng masamang espiritu. Kasi ang Diyos, siya yung tumatanggal pag nakita niya na hindi karapat-dapat. Siya rin yung mag-i-install kung sino yung gusto niyang nakitang karapat-dapat. Basahin natin yan. 1 Samuel 16 verse 1. Praise the Lord. And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil, and go,
I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Yan. Tinanggal niya si King Saul dahil disobedient. Pinalit niya yung anak ni Jesse dahil yun ang nakitaan niya na merong puso na magsagip, magligtas sa mga karnero. Yung shepherd boy na yan. So, ganun din ang paraan ng ating Panginoong Diyos. So, yung angkan ni King Saul, wala na sa kanila naghari. Pero yung angkan ni David, doon pumili ng sunod-sunod na hari. Praise the Lord. Way back panahon sa nagisnan ko kasi na presidente sa Pilipinas si Marcos. Ang tibay ng economy natin noon. Alam mo yung $1, almost 1 peso. Ganon ang equivalent noon. Dahil sa lakas ng economy ng Pilipinas. And among the Asian countries, we are the number 1. Halos talo pa natin yung Japan na yan. Pero, so ibig sabihin niya, yung magandang leader na yan, siniraan lang ng husto. Yung magandang leader na yan, dapat doon kukuha ng binhi para maghari. Kasi maganda yung, ikumpara mo ba sa economy, kung economy ang pag-usapan. Natikman ko pa yung libre na tinapay na malalaki, yung Nutriban, ang sarap-sarap kaya nun. Oo. Tsaka kinahahangaan ang Pilipinas noon. Sa tagal ng panahon, way back 1970s, 80s, tinan mo yung project, hanggang ngayon nandyan pa yan. Philippine Heart Center, ang laki niyan. Kidney Center, PGH, PICC, Philippine Cultural Center, o PCCC. Nagsilakihan yan. Hanggang ngayon ginagamit yan. Hindi basta-basta. Tagal na yan. Tapos nasundan itong ating presidente na si Digong. Tingnan mo yung mga proyekto niya. Kita mo naman kung ano yung problema ng bansa natin. Problema traffic, gawa siya ng paraan. Problema trend, gumawa siya ng trend. Problema yung subway, gumawa siya ng subway. Nandyan pa yan. Dito naman sa mga provinces, problema ng tulay, it doesn't matter gaano kahaba yan. Tingnan mo yung nangyari dyan sa nalampasan pa ni Digong yung San Juanico, nasa 3 kilometer something, pero ito, 9 point something, yung Cordoba, Cebu, ang haba niya. Pero walang pinagyayabang ang ating presidente. Hindi niya nilagyan ng pangalan niya yan na this is my initiative, this project is through the initiative of so-and-so. Wala. Ayaw niya yun. Tulay sa Binondo, Intramuros. Sunod-sunod kaya yung mga inauguration na binuksan ng ating presidente. Ibig sabihin yan, yung mga kumakampi kay Digong, doon tayo. Praise the Lord. Hindi ako mag-mention ng pangalan. Kayo na ang niyan. Kayo na ang magbalanse niyan. Huwag tayo doon sa against ng against. Kasi ang ginawa ni Marcos, pinagpatuloy ni Digong. Kaya kung pinagpatuloy pa yun noon pa, ay nako, hindi na basta-basta ang Pilipinas ngayon. Kaya humingi tayo sa Diyos, dumalangin tayo na ang bigyan niya ng wisdom ang mga tao. Hindi yung puro paninira, hindi yung walang recognition sa ginawa ng administrasyon, walang nakikitang kabutihan, puro na lang kasiraan. Samantalang ikaw gumagamit ng mga proyekto ng gobyerno, pero pinipikit mo lang yung mata mo. Hindi maganda yun. Ayaw ni Jesus Christ yung wicked ba? Na kung ano yung kabutihan na ginawa. Dapat sana, after election, kung sinong nanalo, huwag mo na yung kalabanin. Huwag mo na yung sirain. Suportahan mo. Ang importante kasi sa bansa natin, mag-unite. Yan ang, pag may nakita kayong tumatakbo ng isip, mag-unite, yun. Okay yun. Biblical yun. Bakit biblical?
Di ba sinabi dyan, how good and how pleasant for the country that dwell together in unity, for there the blessing of the Lord He will command. Oh, yung division, yung kalaban, yung awayan ng mag-divide-divide, di ba yan yung fall? Oh, kaya, yan ang wisdom nandito na lahat sa Bible eh. Praise the Lord. Yun ang gamitin nating reference. Siya mag-i-install ng righteous leader. Tingnan mo, after nag-reign si David na maganda yung pamalakad niya, doon sa anak niya, kumuha ang Diyos. Basa. 1 Chronicles 28:5. Praise the Lord. And of all my sons, for the Lord hath given me many sons, He hath chosen Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the Lord over Israel. Yan. Tingnan mo. Siya yung nagpipili doon sa anak ng magandang pamamahala. Sino bang magandang pamamahala sa lahat ng presidente? Si Marcos. Bakit? Siniraan lang siya. Bakit nagkaroon ng martial law? Merong uprising eh. Anong uprising? Rebellion. What is that rebellion? To topple the government. So ikaw ang chief ng sandata ng Pilipinas. Commander-in-chief ka. You have to protect your country, your people. Kaya nagkaroon ng ganon. Kung sino yung mga nagrebelde, yun yung ngayon. Nagre-rebelde sila yan. Kaya kailangan meron tayong wisdom sa history. Praise the Lord. Kailangan suriin natin. Hindi naman tayo bulag, hindi naman tayo bingi. Kailangan let the truth tell us the real story of our country. Para wag na nating ibalik yung mga salot na nangyari sa ating bansa na puro na lang propaganda, puro na lang black propaganda. Kaya, tingnan mo, si David, maganda yung kanyang pagdala. Doon sa anak niya, pumili. Hindi lang papanahon ni Duterte, yun sanang daughter, pero hindi pa. Magbigay mo na ng isang pero yung sino yung kakampi, yun. Kung ano yung linya na sumusuporta sa magandang pamalakad ng ating bansa. Kapakanan ng bansa ang iniisip. Hindi kapakanan ng mga oligarchs. Hindi interest ng mga oligarchs. Hindi yon. Kaya tuloy nawala lahat yung ating kayamanan napunta doon sa mga oligarchs. Sila ngayon ang humawak ng negosyo sa tubig, sa eroplano. Wala na. Ginawa na nilang puppet yung presidente in their own interest. Kaya tandaan natin yan. Hindi natin pwedeng pikitin ang ating mga mata. I-pray natin kay si Jesus mas matalino sa atin. Praise the Lord. I-pray natin dahil ang Diyos may kapangyarihan. Alisin yung bulok, ipalit yung maganda. Basahin natin yan. Daniel 2:21. Praise the Lord. And He changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Yan. Siya ang nagbabago sa mga oras at mga panahon. Nire-remove niya ang mga hari kung gusto niyang sinong alisin niya. Siniset up niya ang mga hari kung sino yung gusto niya. Nagbibigay siya ng wisdom sa mga wise, knowledge doon sa mga kumikilala ng kanyang katalinuhan, understanding. Praise the Lord. Yan. Kaya lumapit tayo kay Lord Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Lord, install us a leader according to your heart. Yung kumikilala sa iyo, yung sumusunod sa iyo, yung gumagawa talaga ng justice and judgment para sa ikabubuti ng aming bayan. Yung tumitiris talaga ng mga masasama at nag-aaruga sa mga mabubuti. Ganon yan eh. So, wag nating butuhan yung mga taong rebelde ang utok.
Na kung hindi sila yung nagdadala sa government, puro oppose ng oppose. Mali yan eh. Kahit sinong manalo, pag nandyan sa power, magsuporta ka. Kasi sa Diyos yan eh. Lahat ng ini-install dito sa ating bansa, sa buong sanglibutan, will of God yan. Suportahan mo yan. Kasi government means power. Power means of God. Submit. Hindi kay sino yung nanalo, rebelde ka ng rebelde. Kaya i-pray natin na maraming rebelde mag-surrender. Marami na. Meron ng proyekto ang gobyerno na mag-look out niyan. Sila ang kanilang trabaho is to convince all the rebels to come down to the mainstream. Bumalik na kayo dito sa normal na buhay para makapiling yung pamilya ninyo, may trabaho kayo, pardon na kayo kung ano yung mga kaso ninyo. Yun ang i-pray natin na mawala lahat rebelde sa ating bansa. Praise the Lord. Bakit? Basa. Romans 13:1. Praise the Lord. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Yan. Ordained ng Diyos yan. Lahat magpasakop sa kanyang kapahamalaan. Huwag kang magrebelde. Huwag kang sumalungat. Kaya i-pray natin na mawala lahat ang rebelde sa buong Pilipinas. Praise the Lord. Para yung mga rebelde may pagkakataon makatikim ng kapayapaan sa buhay kasama ang pamilya. Makatikim din sila ng buhay na nasa totoong gobyerno na itinalaga ng Diyos. So, yan ang i-pray natin kasi ilang araw na lang. Wala na, election na. Let's pray to God. Lord Jesus, install a righteous leader to reign, to rule, to govern our country, who will execute justice and judgment. Give them wisdom. Ang butuhan natin yung hindi marunong manira sa mga kalaban. Huwag nating butuhan yung puro paninira. Sino ba yung naninira dito sa Bible? Di ba si Satanas? Ang tawag sa kanya, slanderer. Pero si Lord Jesus Christ, kahit anong panira sa kanya, wala siyang sinira. Who did no sin when he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not. Nor was guile found in his mouth. Yun, ang anuhin natin, butuhan natin yung hindi marunong magsira. Kundi ang kanyang iniisip is reconciliation, forgiveness, unity. Yun, ang napapasok sa wisdom ng Diyos. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Basa pa, 1 Kings 3, verse 9. Praise the Lord. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this, thy so great a people? Yan, tingnan mo yung hari na yan. Sabi niya, bigyan mo ako ng katalinuhan at kaalaman. Paano ko gagawin ang kahatulan? Sino ako na maghahatol sa laking kongregasyon na ito? Di ba? So, i-pray natin. Bigyan talaga ng wisdom and understanding ang maghahari kapalit ng ating mahal na Pangulo, si Digong. Praise the Lord. Yun ang i-pray po natin. Basa pa, 1 Kings 3:28. Praise the Lord. And all Israel heard of the judgment which the king had judged. And they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. See, dapat talaga ang hari katakutan. Sa lahat ng presidente, maliban kay Marcos, sino ba ang kinakatakutan ng presidente? Si Digong. Naalaala niyo ba yung laglag bala? Anong ginawa ng constituents ni Digong? Maglagay ng mukha ni Digong doon sa malita. Takot ang mga taong mapag-api dahil sa kanilang authority. Anong ginawa ni Digong? Oy, manager, hanggang pinakabababa. Fire out kayo lahat. Hindi nyo nagampanan yung trabaho ninyo. Fire out lahat.
Kaya maraming natakot. Kaya dito sa Bible, dapat katakutan ng hari. Praise the Lord. Dapat mayroong yung tinatawag na iron fist. Hindi yung mabubuti na tao matakot sa kanya. Yung masasama, yun ang matakot dapat sa kanya. And all Israel heard of the judgments which the king had judged. And they feared the king. Takot sila sa hari. For they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Yun ang wisdom na nakita ng mga tao ng Pilipino sa buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Praise the Lord. Pagtanggal lahat ng pinaka-top official dyan sa airport hanggang sa pinaka-list, tanggal kayo lahat. Di takot ang lahat. Sumunod na naman yung clerk. May nangyari na naman sa clerk. Tinanggal niyo din niya lahat. Walang patawad. So, ibig sabihin yan, maraming natakot. So, tumino ang mga empleyado ng gobyerno at ng pribado. Kasi takot sila sa hari. Yun ang nararapat. Hindi kay pagdating ng mga bandido, mga manggagawang tao, kukumustahin mo, yakapin mo pa, lalong rarami ang masama, lalong rarami ang maging tawag yan, biktima ng mga masamang tao. Kaya, tama, scriptural, dapat matakot ang lahat sa hari dahil sa judgment na kanyang ini-execute. Another basa, 1 Kings 5:7. Praise the Lord. And it came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly, and said, Blessed be the Lord this day, which hath given unto David a wise son over this great people. Yan. Yung speech ba na pag mag-speech siya, lahat ng tao, magkaroon sila ng magandang feeling na yung tao na yan nagsasalita ay wise ruler. Kaya sinabi dito, David, which hath given unto David a wise son over this great people. Yan ang i-pray natin. Praise the Lord. Yan ang idalangin natin. Kasi ito kasing nangyari. Pareho anak ng presidente nagsanib. Presidente na pinaka-super wise sa mga nakaraan. Anak niya yung lalaki. Presidente na hindi pa natatapos ang termino, mabibilang na lang ilang buwan, pero super bright, super yung heartedly yung kanyang paglingkod sa kanyang mga bayan. Tapos, anak niya yung babae. Yun ang future na nakikita ng lahat na mga merong. Tinan mo pumayag na yan si Sarah. Madisbar. Dahil sinuntok niya yung sheriff. Sabi, idisbar niyo ako. Basta ang reason is pinoproteksyonan ko lang ang interest ng mga pobre. Nakiusap na ako, wag mo nang simulan dahil maraming namatay dito sa baha. Oras lang yung iningi ko, ayaw niyo pang ibigay. Minit yung ulo niya, sinuntok niya yung naglilid doon. Kasi gumulo nagkaroon ng kaguluhan. Hindi niyo ba alam, mayor ang pinapakinggan nila dito. Kaya ayusin natin yun. Payag siyang madisbar para lang daw sa Yun yung mga prinsipyo na matatawag nating willing magbuwis ng kanilang buhay sa kapakanan ng bayan. Praise the Lord. Yun yung mga quality na sinasabi dito sa Bible. Another, Psalm 72:1 hanggang 4. Praise the Lord. Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son. He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. The mountains shall bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy,
and shall break in pieces the oppressor. Yan. Pag nakita ng Diyos ang leader, mamagalingin ng Diyos yung anak ang susunod na maghari kasi meron silang magandang lahi, magandang pamamaraan, magandang pamamalakad. Kaya ang Diyos nagko-consider ng mga leader na magagandang pamamaraan at doon sa mga anak kumukuha ng sunod na leader, basihan sa maganda niyang pamamalakad. Praise the Lord. Hindi iyan sa Bible, hindi iyan dynasty. Ano yan? Succession. Pero pag magluko-luko ka rin na hari, kahit anak ka pa, mawawala yung mo, lahi mo sa pag-roll, pipili ang Diyos ng iba. Ganun ang Diyos eh. Kaya pagbutihin talaga natin. I-pray talaga natin kasi 6 years tayong magsasuffer. Pag nagkamali tayong pumili, ay nako, mahirap. Pero kung tama yung pagpili natin, 6 years naman din natin matamasa yung magandang pamamalakad para sa ating ikabubuti ng ating bayan. Ano talaga yung nasa puso ng hari na dapat makita? Na yun ang gusto nating i-pray na ilagay ng Diyos. Basa. Psalms 99:4. Praise the Lord. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish equity. Thou executest judgment and righteousness in Jacob. Yan ang hari na quality. Ang kalakasan ng hari umiibig sa kahatulan. Ano ibig sabihin yan? May pangil. Pag nakita niya na kahit kabinete niya at gumawa ng masama, sipain ka talaga. Yan yung kwalidad ni Digong. Talagang may judgment talaga siya na ibibigay pag nagkamali yung kanyang mga sakop. Pero, equity. Ibig sabihin yan, ini-establish niya yung equity. Wala siyang pinipili. Palagay natin, oy, Surigao! Ayon sa COMELEC, sa report sa akin, talo ako dyan. Walang project, hindi ko ituloy yung mga proposal nyo lahat dyan. Hindi yung ganun. Ang ginawa ni Digong, kitalo ako, kipanalo ako, Pilipino pa rin kayo. Kailangan kayong makinabang sa kaba ng bayan. Tuloy lahat ang proyekto. Hindi ako tumitingin, kitalo ako, yung equity ba? Praise the Lord. Equal ang kanyang treatment sa lahat ng sakop ng kanyang pinamumunuan ng Pilipinas. Ganon. Hindi kay pag-report ng Madam, talo ka dyan, Madam. Mababa yung mo dyan, Madam. Okay, lahat ng proyekto, withdraw lahat. Walang proyekto dyan. Hanap kayo ng mga lugar na bumuto sa akin ng marami. Doon natin ilipat. Wala yun. Evil na yun, na leader. Mali yun. Kaya tinan mo si Digong, anong ginawa niya. Meron pa nga siyang delikadesa. Sabi niya, hindi ko inuna yung airport ng Davao kasi baka sabihin ng mga Pilipino dahil ako'y taga Davao at naging presidente, lahat ng proyekto sinunggaban ko na dito. Kaya gusto ni Inday na baguhin yung airport ng Davao. Sabi ko, Inday, sabi ni Digong, wag mo na ngayon. Next time na lang, Day, ihuli natin ang Davao. Di ba? May delikadesa siya. Pero tingnan mo yung airport ng Bicol, bago. Airport ng yung mga hindi na pagpatuloy noon ng mga airport na walang ginawa niya halos international airport. Wala siyang tinitingnan. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya mag-isip-isip na kayo, magboto. Botohan nyo yung walang pinipili na lugar. Porque kalaban, porque hindi kakulay, hindi. Piliin natin yung gusto niyang i-unite ang buong Pilipinas. Yun ang scriptural. Hindi. Yung equity, kung tawag, ini-establish niya yan. Praise the Lord.
Ano pa? Thou executest judgment and righteousness in Jacob. Jacob means Israel. Israel means country. Dito naman, executed judgment and righteousness in Philippines. Praise the Lord. Pareho lang yan, Jacob sa Philippines, country yan eh. Yan ang i-pray natin kay Lord Jesus Christ. Last verse, 1 Kings 10, verse 9. Praise the Lord. Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee, to set thee on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Therefore made he thee king to do judgment and justice. Yan. Blessed be the Lord thy God, which delighted in you, or in thee, to set thee on the throne of Israel, because the Lord loved Israel, because the Lord loved Philippines forever. Therefore made he the king and do judgment and justice. Yan ang talagang trabaho ng presidente. Praise the Lord. Yan si Digong. Yan ang trademark ni Digong. Kaya kung sino yung sumusuporta sa advocacy ni Digong, ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yun ang dapat nating ipagpatuloy. Hindi ako mag-endorse, pero nagbigay ako ng salita ng Diyos para guidelines bago tayo magboto. Praise the Lord. Oo, ganon. Huwag kayong mayanig sa paninira. Si Jesus hindi nayayanig sa paninira. Si Job hindi nayanig sa paninira. Si David hindi nayanig ng paninira. Si Daniel hindi nayanig sa paninira. Wala, yung mga righteous servants of God, lahat sinisira sila eh. Anong nangyari sa mga naninira? Sila yung napahamak. Pakinggan niyo yung speech ni daughter. Yung daughter. Oo. Walang kulay dito. Ki yellow, ki pink, ki blue, ki pula, ki sino. Ang aming gusto pagkakaisa. Pagmamahalan. Ibangon natin ang ating bayan. O di, ang ganda. Hindi tumitingin ng hatred, hindi tumitingin, hindi nagtatalim. Hindi kayo lumalabas lahat. Magnanakaw yan. O, di ba? Bobo yan. Walang pinag-aralan yan. Puro paninira. Kaya, alam niyo na, ano ang nararapat. Itong Word of God na ito, ito yung pinaka matibay natin na batayan sa pagboto ng ating. Hindi lang sa national, presidente, senador, kahit dito sa atin, local. Praise the Lord. Kahit dito sa local natin. Narinig ko yung interview ng son dito sa yung umupo diyan sa City Hall. Ni-interview yan eh. Sabi niya, "Sir, nagsusurf ka pa?" Hindi na. "Bakit, sir?" "Hindi ko maiwanan Davao kasi responsibilidad ko ito, hindi ko pwedeng iwanan." Ibig sabihin niya, natuto na rin siyang gumawa sa kanyang katungkulan. Ganon. Kahit ano pang background ng tao na yan, pero nagbago. Oo. Nag-change yung course ng takbo ng buhay niya. Huwag nating tingnan yung mga background niya. Praise the Lord. Ganon ang, nakikinig ako. Siyempre, ako, constituent ako ng Davao. Piliin ko rin yung karapat-dapat mag-upo dyan. Makinig din tayo sa mga interviews nila. Kaya, to God be the glory. Let's pray for our leader that will be installed in our country and downwards yung lahat. Kaya maglista na kayo. Kaya baka ma-confuse kayo pagdating doon sa botohan. Baka sino-sino yung ilagay nyo, baka makalagay kayo doon ng mga hindi karapat-dapat. Magdala tayo ng kodigo. Praise the Lord. Yung mga righteous leader. Baguhan basta may puso na suit dito sa salita ng Diyos. Yun ang ating
pundasyon ng pagboto. Praise the Lord! Kasi pag ang pundasyon natin ay salita ng Diyos sa pagboto, we are doing the will of God. Kailangan natin matalo ang number sa mga hindi nagbabase sa Word of God. Kailangan ma-outnumbered sila para ang will of God ang siyang magwagi. Kasi kung magwagi, hindi yung will of God, yung mga paninirang damo, ibig sabihin yan, mas maraming masama ang Pilipino. Yan ang indikasyon. Pag nanalo yung masama, na laging maninira, pag yan ang nanalo, ibig sabihin, mas maraming sira sa ating bansa. Nawa, wag naman sana mangyari ito. Praise the Lord. I-pray natin na maraming matino at mabuting Pilipino paano pumili ng magiging leader ng ating bansa. So let's pray for this because God said, by me, kings reign, by me, princes rule. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.